Ikaapat na kabanata. Ginawang halimbawa si Abraham. Bilang halimbawa kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, isipin ninyo si Abraham na ama ng mga Hudyo sa laman. Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, sana'y may maipagmamalaki siya. Pero wala siyang maipagmamalaki sa Diyos. Dahil sinasabi sa kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos. At dahil dito'y itinuring siyang matuwid ng Diyos. Ang ibinibigay sa isang taong nagtatrabaho ay hindi kaloob, kundi bayad. Pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Ito ang ibig sabihin ni Haring David nang banggitin niya ang pagiging mapalad ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos, hindi dahil sa kanilang mabubuting gawa. Ang sinabi niya, mapalad ang taong pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kanyang kasalanan. Mapalad ang tao kapag hindi na ibibilang ng Panginoon laban sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Ang mga sinabing ito ni Haring David ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga hindi Hudyo. Alam natin ito dahil binanggit na namin na itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan ba siya itinuring na matuwid? Hindi ba't noong hindi pa siya tuli? Tinuli siya bilang tanda na itinuring na siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya si Abraham ay naging ama ng lahat ng mga mananampalatayang hindi tuli. At dahil nga sa kanilang pananampalataya, itinuring silang matuwid ng Diyos. Siya rin ang ama ng mga Hudyong tuli, hindi lang dahil sila'y tuli sa laman, kundi dahil sumasampalataya rin sila tulad ng ating ninunong si Abraham noong hindi pa siya tuli. Natatanggap ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang mundo. Ang pangakong ito ay ibinigay ng Diyos kay Abraham, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil itinuring siya ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kung ang mga nasasakop lamang ng kautusan ang magiging tagapagmana, walang kabuluhan ang pananampalataya, at ganoon din naman ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ang siyang naging dahilan kung bakit may parusa mula sa Diyos. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya, para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham, hindi lamang ng mga Hudyo na sakop ng kautusan, kundi maging ng mga hindi Hudyo na sumasampalataya ring tulad ni Abraham na ama nating lahat. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kaya sa paningin ng Diyos si Abraham ang ating ama, at ang Diyos na pinaniwalaan ni Abraham ang siya ring Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na wala pa. Kahit wala ng pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging kasindami ng bituin ng bilang ng mga anak mo. Mag-100 taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak. Ganoon pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya nga itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham, kundi para rin sa atin. Tayo rin ay itinuturing ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Pinatay si Hesus dahil sa ating mga kasalanan, at muling binuhay para tayo maituring na matuwid.